Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Sa aking karanasan, nakita ko kung paano ang isang simpleng tasa ng mainit na tsaa ay higit pa sa isang inumin para sa marami sa ating mga nakatatanda. Ito ay isang ritual, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng maghapon. Ito ay maaaring isang paraan upang simulan ang araw ng may focus o tapusin ito ng may kapanatagan. Bagamat madalas nating iniisip na ang tsaa ay isang bagay na banayad, natural, at nakagiginhawa, ang katotohanan ay hindi lahat ng tsaa ay nilikha ng pantay-pantay. At higit sa lahat, hindi lahat ng tsaa ay angkop o ligtas na inumin sa kahit anong oras. Pagdating sa pag-inom ng tsaa, isa sa mga pinaka napapabayaang aspeto ay ang tamang oras. Partikular na tinutukoy ko kung ito ba ay iniinom ninyo pagkatapos kumain o kapag walang laman ang inyong tiyan. Maaaring iniisip ninyo na napaka-healthy na simulan ang araw sa isang tasa ng herbal o green tea. Ngunit ang inosenteng tasang iyon, kung minsan, ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan para sa maraming tao na lampas na sa edad na impwa, lalo na sa mga may sensitibong panunaw, pabago-bagong blood sugar o mga issue sa presyon ng dugo. Ang totoo, may mga tsaa na naglalaman ng mga likas na sangkap na nagiging nakakairita o nakakagambala kapag walang pagkain sa inyong tiyan upang salagin ang kanilang epekto. Ang iba naman ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagduduwal, magpababa ng inyong presyon ng dugo o mag-trigger ng acid reflux. Tiyak na hindi ito ang kapanatagan na inyong hinahanap. Sa kabilang banda, may mga tsaa na mas lalong gumaganda ang epekto kapag ininom pagkatapos kumain. Ang mga uring ito ay tumutulong na balansehin ang blood sugar, pagaanin ang pakiramdam ng kabag, pakalmahin ang nervous system at suportahan ang panunaw. Lahat ay mahahalagang benepisyo para sa mga katawan na tumatanda na. Sa ating talakayan ngayon, susuriin natin ng mas malaliman ang dodlam karaniwang tsaa-anim na hindi ninyo dapat inumin kapag walang laman ang tiyan at 6 na tiyak na dapat ninyong namnamin pagkatapos kumain. Maaaring magulat kayo sa mga nasa listahan at sa kung paano ang maliliit na pagbabago sa oras ng inyong pag-inom ay maaaring mapabuti ang inyong ginhawa sigla at pangkalahatang kalusugan sa buong araw. Simulan na natin sa pagtalakay kung aling mga tsaa ang dapat iwasan bago kumain at kung bakit napakahalaga ng tamang oras. Mga tsaa na dapat iwasan kapag walang laman ang tiyan. Itim na tsaa black tea. Bakit nagdudulot ito ng problema sa tiyan? Para sa marami, ang itim na tsaa ay parang perpektong paraan upang simulan ang araw. Ito'y mainit, mayaman sa lasa at banayad na nakapagpapagising. Madalas itong itinuturing na mas magiliw na alternatibo sa kape at maaaring mukhang isang matalinong pagpili para sa mga nakatatanda na sinusubukang bawasan ang kanilang pagkonsumo ng caffeine. Subalit, ang hindi alam ng karamihan ay ang pag-inom ng itim na tsaa habang walang laman ang tiyan ay maaaring unti-unting magdulot
ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang dahilan ay isang grupo ng mga likas na sangkap na tinatawag na tannins. Ang mga sangkap na ito ang nagbibigay sa itim na tsaa ng kanyang kakaibang lasa at bahagyang pait. Gayunpaman, kapag ang tannins ay dumapo sa isang tiyan na walang laman, maaari nilang iritahin ang lining ng ating digestive tract at pataasin ang produksyon ng acid sa tiyan. Para sa ilang tao, ang resulta ay pagduduwal, bahagyang pananakit ng sikmura o isang mahapding pakiramdam pagkatapos uminom. Marami ang hindi napapansin na ang kanilang tsaa sa umaga ang siyang salarin sa kanilang acid reflux gastritis o sensitibong tiyan. Para sa mga senior na mayroon ng ganitong mga kondisyon, ang isang tasa ng itim na tsaa sa umaga ay maaaring magpalala ng kanilang mga sintomas. Bukod pa rito, ang itim na tsaa ay may katamtamang dami ng caffeine. Mas kaunti kaysa sa kape, ngunit sapat pa rin upang i-activate ang nervous system at digestive tract. Kapag ang stimulus na iyon ay nangyari nang walang pagkain sa tiyan, ang pakiramdam ay maaaring nakakagulat sa halip na nakapagpapasigla. Ang ilang tao ay nakakaramdam ng panginginig, jittery, bumibilis ang tibok ng kanilang puso o bahagyang bumababa ang kanilang blood sugar na maaaring magdulot sa kanila ng panghihina o pagkahilo, lalo na kung hindi pa sila nag-aalmusal. Mayroon pang isang issue, ang pagsipsip ng sustansya. Ang tannins sa itim na tsaa ay may kakayahang kumapit sa iron at pigilan ang pagsipsip nito, lalo na ang non-heme iron na matatagpuan sa mga pagkaing halaman. Para sa mga nakatatanda na may panganib na sa mababang antas ng iron, ang pag-inom ng itim na tsaa bago kumain ay maaaring makabuluhang bawasan ang dami ng iron na nakukuha ng katawan. Sa kabutihang palad, ang solusyon ay simple. Hindi ninyo kailangang isuko ang inyong pagmamahal sa itim na tsaa. Hintayin lamang hanggang pagkatapos ninyong kumain ng almusal. Sa pamamagitan ng pag-inom nito kasabay ng pagkain tulad ng isang simpleng tinapay na may palaman o isang mangkok ng oatmeal, maaari ninyong salagin ang mga epekto nito at tamasahin pa rin ang lasa at mga benepisyo nito sa kalusugan. 2. Berdeng tsaa green tea. Bakit ang pag-inom nito ng mag-isa ay maaaring magdulot ng higit pa sa kapanatagan? Ang berdeng tsaa o green tea ay madalas na ipinagbubunyi bilang isa sa mga pinakamasustansyang inumin sa mundo. Mayaman ito sa antioxidants, may banayad na caffeine, at mga sangkap na sumusuporta sa mahabang buhay, pag-iisip at metabolismo. Madaling maunawaan kung bakit maraming tao, lalo na ang mga lampas sa edad na 50, ang sumusubok na isama ito sa kanilang ritual sa umaga. Gayunpaman, ang pag-inom ng green tea habang walang laman ang tiyan ay hindi kasing ligtas tulad ng inaakala. Sa katunayan, para sa ilang nakatatanda, maaari itong dahan-dahang magdulot ng mas maraming paghihirap kaysa sa kabutihan. Katulad ng itim na tsaa, ang green tea ay naglalaman ng tannins. Ang mga likas na mapait na sangkap na ito ay maaaring makairita sa lining ng tiyan kapag walang pagkain. Para sa mga taong may kasaysayan ng acid reflux ulcer o isang pangkalahatang sensitibong sistema
ng panunaw ang tannins, ay maaaring magpataas ng acid sa tiyan. Ito ay maaaring magresulta sa pagduduwal, kabag, o isang maasim na pakiramdam sa lalamunan. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos ang epekto ng green tea. Kahit na mas mababa ang caffeine nito kaysa sa kape, sapat pa rin ito upang magkaroon ng epekto sa inyong nervous system. Kapag ininom ng walang laman ang tiyan, mas mabilis na pumapasok sa sistema ang caffeine at mas malakas ang epekto nito. Para sa maraming nakatatanda, ito ay maaaring magresulta sa isang bahagya, ngunit kapansin-pansing pagtaas ng pagkabalisa, hindi mapakali o panginginig. Ito ay isang pakiramdam na madalas inaakala ng marami na bahagi na lang ng pagtanda, ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay dahil lamang sa maling oras ng pag-inom ng tsaa. Dagdag pa, ang ilang tao ay naguulat na nakakaramdam sila ng pagkahilo o lightheadedness kapag umiinom ng green tea ng mag-isa. Ito ay maaaring dahil mayroon itong banayad na epekto sa pagpapababa ng presyo ng dugo na sa pangkalahatan ay isang magandang bagay. Gayunpaman, kapag ininom ng walang laman ang tiyan, maaari itong magdulot ng panandaliang pagbaba ng enerhiya o katatagan, lalo na kung ang blood sugar o hydration levels ay mababa na. At muli, nariyan ang isyu ng pagsipsip ng sustansya. Tulad ng itim na tsaa, ang tannins ng green tea ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng iron. Para sa maraming senior na nagsusumikap na mapanatili ang sapat na antas ng iron, ang tila hindi nakapipinsalang gawi na ito ay maaaring mag-ambag sa isang nakatagong kakulangan sa paglipas ng panahon. 3. Tsaa ng peppermint. Bakit hindi? Ito kasing nakapagpapakalma, tulad ng iyong inaakala kapag nagugutom ka. Ang peppermint tea ay isa sa mga nakapagpapakalmang herbal na tsaa na madalas gamitin bilang lunas para sa stress, kabag at hindi pagkatunaw ng pagkain. Dahil sa nakapapawing pagod nitong epekto at malamig na amoy, ito ay partikular na popular sa mga senior na naghahanap ng banayad at natural na ginhawa. Gayunpaman, sa kabila ng magandang reputasyon nito, ang peppermint tea ay hindi laging pinakamahusay na pagpipilian sa umaga, lalo na kung ang inyong tiyan ay ganap na walang laman. Bagamat nakakatulong ang peppermint na i-relax ang mga kalamnan ng gastrointestinal tract kung walang pagkain sa sistema upang salagin ang epektong ito, maaari itong maging sanhi ng problema. Ang sobrang pag-relax ng lower esophageal sphincter, ang kalamnan na pumipigil sa acid ng tiyan na umakyat sa lalamunan, ay madaling magdulot ng acid reflux. Para sa mga senior na mayroon ng GERD o heartburn, ang pag-inom ng peppermint tea habang walang laman ang tiyan ay maaaring magpalala ng kanilang mga sintomas sa halip na makatulong. Ang malamig na epekto na nagpaparamdam na nakapapawi ang peppermint ay maaari ring magtago ng mga mahahalagang senyales ng inyong tiyan. Maaari nitong pamanhidin ang bahagyang gutom o discomfort na maaaring humantong sa paglaktaw ng pagkain o pagkaantala ng pagkain. Sa mga matatandang tao, ito ay maaaring magresulta sa mababang enerhiya, pagkahilo, o hindi sapat na paggamit ng nutrisyon. Kung ito ang pumapalit sa almusal,
sa halip na umakma rito ang nagsimula bilang isang nakapagpapakalmang ritual, ay maaaring dahan-dahang maging isang digestive stressor. Ang temperatura ay isa ring salik. Maraming tao ang umiinom ng mainit na peppermint tea na maaaring makatulong sa panunaw pagkatapos kumain. Gayunpaman, kung iinumin ninyo ang mainit na tsaa habang walang laman ang tiyan, maaari kayong makaranas ng bahagyang pananakit ng sikmura o pagduduwal, lalo na kung meron kayong sensitibong gut linings. Sa kabila ng lahat ng ito, ang peppermint tea ay ligtas. Sa katunayan, kapag ginamit ng may layunin ito, ay nananatiling isang kamangha-manghang pagpipilian. Pagkatapos ng pagkain, lalo na pagkatapos ng mabibigat o mamantika na putahe, ang peppermint tea ay maaaring makatulong sa panunaw, bawasan ang gas at magparamdam sa inyo ng kapayapaan. Ngunit bilang inumin sa umaga, nang mag-isa ang mga benepisyo nito ay maaaring hindi napapanahon, lalo na kapag walang laman ang tiyan. 4. Tsaa ng hibiscus gumamela. Bakit ang pag-inom nito ng mag-isa ay maaaring magpababa ng higit pa sa iyong presyon ng dugo? Ang hibiscus tea o tsaa ng gumamela na kilala natin ay sikat dahil sa maasim nitong lasa, matingkad na pulang kulay, at maraming posibleng benepisyo sa kalusugan. Partikular itong popular sa mga senior dahil sa likas nitong potensyal na mapabuti ang kalusugan ng puso at bawasan ang presyon ng dugo. Sa katunayan, maraming tao ang gumagamit ng gumamela bilang isang plant-based na alternatibo sa gamot o upang suportahan ang kanilang cardiovascular care regimen. Bagamat may mga tunay na benepisyo, ang tamang oras ay napakahalaga. Ang pag-inom ng hibiscus tea habang walang laman ang tiyan ay hindi lamang maaaring maging hindi komportable, ngunit maaari ring magkaroon ng mapanganib na mga epekto. Ang pangunahing dahilan ng pag-aalala ay ang malakas nitong hypotensive epekto sa pagpapababa ng presyon. Ang hibiscus ay naglalaman ng mga bioactive na sangkap na maaaring mag-relax ng mga daluyan ng dugo at magpababa ng presyon. Kapag ininom ng tama, ito ay magandang balita. Ngunit kapag ininom ng walang pagkain, lalo na sa umaga, ang mga epektong iyon ay maaaring maganap ng masyadong mabilis. Maaari itong magdulot ng biglaang pagkahilo, lightheadedness, o kahit pagkahimatay sa ilang nakatatanda, lalo na kapag tumatayo mula sa pagkakaupo. Isipin ninyo ang pakiramdam kapag masyado kayong mabilis tumayo at nakaranas ng alon ng pagkawala sa balanse. Isipin na ang pakiramdam na iyon ay pinalalakas pa ng tsaa ng gumamela. Para sa mga senior na umiinom na ng gamot para sa presyon ng dugo o nakikitungo sa mga kondisyon tulad ng orthostatic hypotension, ang interaksyon na ito ay maaaring higit pa sa isang maliit na abala. Maaari itong magpataas ng panganib ng mga aksidente at pagkahulog. Ang isa pang salik na dapat isaalang-alang ay ang acidity. Ang natural na maasim na lasa at mga fruit acid ng gumamela ay maaaring makairita sa lining ng tiyan kapag ininom ng walang pagkain, lalo na kapag ang tiyan ay walang laman at lantad. Ang ilang tao ay nakakaranas ng bahagyang pananakit ng sikmura, pagduduwal, o isang patuloy na pakiramdam ng pangangasim. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pag-iwas sa tsaa ng gumamela. Kapag ginawa sa tamang oras, maaari itong maging isang kapaki-pakinabang
na karagdagan sa inyong wellness regimen. Ang pag-inom nito pagkatapos kumain, lalo na ng tanghalian o hapunan, ay nagpapahintulot sa katawan na unti-unting sipsipin ang mga sangkap nito. Ang pagkain ay nagsisilbing buffer laban sa mga epekto nito na binabawasan ang panganib ng iritasyon sa tiyan at pinipigilan ang matalim na pagbaba ng presyo ng dugo. 5. Saa ng luya sa labat. Bakit ang lakas nito ay maaaring maging problema? Kapag walang laman ang tiyan, may magandang dahilan kung bakit sumikat ang tsaa ng luya o ang ating pamilyar na salabat. Kilala ito sa kakayahang magpakalma ng pagduduwal, magbawas ng pamamaga, at suportahan ang sirkulasyon. Ito ay mainit at kaaya-aya, at para sa maraming nakatatanda ang salabat ay isang maaasahang kaibigan, lalo na kapag sila ay nakakaramdam ng hindi maganda o giniginaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng benepisyo nito, ang luya ay isang makapangyarihang ugat. At kapag ito ay ginawang tsaa at ininom nang walang pagkain, ang lakas nito ay maaaring higitan ang mga benepisyo nito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng luya ay ang kakayahang stimulate ang mga digestive fluid. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nakakabawas ng gas at kabag. Pinasisigla nito ang tiyan na gumana ng mas mahusay. Gayunpaman, kapag walang laman ang tiyan, lahat ng stimulation na iyon ay walang mapupuntahan. Ang resulta, isang mahapding pakiramdam, burning sensation, bahagyang pananakit ng sikmura o sa ilang kaso pagduduwal. Sa halip na pakalmahin ang iyong tiyan, ang salabat ay maaaring lalo pa itong guluhin, lalo na kung iinumin mo ito unang-una sa umaga. Para sa mga taong may sensitibong stomach linings, mga kondisyon tulad ng gastritis o tendensya sa acid reflux, ang malalakas na sangkap sa luya, lalo na ang gingerol at shogal, ay maaaring sobra-sobra. Ang mga natural na maanghang na sangkap na ito ay maaaring mag-udyok sa iyong tiyan na gumawa ng sobrang acid na maaaring humantong sa discomfort o isang hindi inaasahang pangmatagalang pangangasim ng tiyan kung wala kang kinain na magsisilbing panangga. Ang epekto sa sirkulasyon ay isa pang salik na dapat isaalang-alang. Sa ilang tao, ang luya ay maaaring bahagyang magpababa ng presyo ng dugo at makatulong sa pagdaloy ng dugo. Bagamat ito ay karaniwang kapaki-pakinabang, maaari itong magdulot ng bahagyang pagbaba na nagpaparamdam sa iyo ng panginginig o pagkahilo kung iinumin mo ito habang walang laman ang tiyan, lalo na kung umiinom ka rin ng gamot sa presyon. Hindi ito nangangahulugan na dapat ninyong isuko ang salabat. Hindi po. Kapag ginamit kasabay ng isang maliit na pagkain o pagkatapos kumain, maaari itong magbigay ng lahat ng inaasahang benepisyo nito, mas madaling panunaw, nabawasang pamamaga, at isang pangkalahatang pakiramdam ng ginhawa. 6. Tsaa ng cinnamon. Maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng blood sugar. Ang tsaa ng cinnamon ay matagal nang pinahahalagahan dahil sa nakagiginhawang amoy nito at banayad na tamis. Ngunit higit sa mga nakakaaliw na katangian nito, kilala rin ito sa mga makapangyarihang benepisyo sa kalusugan. Isa sa pinakasikat ay ang kakayahang tumulong sa regulasyon ng blood sugar.
Para sa mga nakatatanda na may type 2 diabetes o insulin sensitivity, ang TSAA ng cinnamon ay maaaring mukhang perpektong natural na kaalyado. Gayunpaman, kapag ang tsaa ng cinnamon ay ininom habang walang laman ang tiyan, ang benepisyong ito ay madaling maging isang problema. Pinapabagal ng cinnamon ang pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo at pinapataas ang insulin sensitivity. Kapag ininom kasama o pagkatapos ng pagkain, ito ay isang kapaki-pakinabang na epekto. Ngunit kapag ininom ng mag-isa, lalo na sa umaga kung kailan mababa na ang blood sugar, ang cinnamon ay maaaring palakasin pa ang pagbaba na iyon. Ang resulta ay isang biglaang pagbaba ng enerhiya na kilala bilang blood sugar crash. Ang ilang tao ay maaaring makaranas ng pagkahilo, panginginig at panghihina. Ito ay partikular na totoo para sa mga matatanda na ang mga antas ng blood sugar ay may tendensyang mas magbago-bago. Ang mga umiinom ng gamot na nagpapababa na ng glucose sa dugo ay dapat maging mas maingat. Kapag ang TSAA ng cinnamon ay ininom habang walang laman ang tiyan, maaari nitong palalain ang mga side effect ng mga gamot na ito na ginagawang mas nakakabahala ang mga sintomas. Kahit na ang tsaa mismo ay hindi laging masama, ang oras ay nagiging napakahalaga. Ang isa pang hindi gaanong halatang epekto ng cinnamon ay sagana na sa pagkain. Para sa ilang tao, ang pag-inom nito bago kumain ay nagpapamanhid ng mga senyales ng gutom. Bagamat ito ay maaaring mukhang isang maliit na tagumpay para sa weight control, maaari itong maging problema sa mga matatanda sa pamamagitan ng pagdudulot sa kanila na lumaktaw ng pagkain o kumain ng masyadong kaunti na sa paglipas ng panahon ay maaaring makapinsala sa kanilang lakas, enerhiya at immunity. Ang solusyon, huwag itigil ang pag-inom ng tsaa ng cinnamon, baguhin lamang kung paano ninyo ito ginagawa. Inumin ito pagkatapos kumain, lalo na sa mga pagkain na mayaman sa carbohydrates dahil makakatulong ito na bawasan ang pagtaas ng blood sugar na nangyayari pagkatapos kumain. Mga tsaa na mas masarap at mas mabuti kapag ininom pagkatapos kumain. Ngayong natalakay na natin kung aling mga tsaa ang mas mabuting iwasan kapag walang laman ang tiyan, tingnan naman natin ang mga banayad at masustansyang tsaa na mas lalong nagiging kapaki-pakinabang kapag ininom pagkatapos kumain. Ang mga tsaa na ito ay aktibong tumutulong sa natural na ritmo ng inyong katawan sa panunaw, pagpapahinga at pagkukumpuni sa halip na iwasan lamang ang discomfort. Simulan natin sa isa sa mga pinakasikat at klasikong pagpipilian. 7. Chamomile tea, ang perpektong pampakalma. Pagkatapos kumain, ang chamomile tea ay pinahahalagahan na sa loob ng maraming henerasyon bilang isang pampakalma at pantulong sa pagtulog. Ang likas nitong mga katangiang nakapagpapakalma at banayad na amoy ng bulaklak ay ginagawa itong paboritong pagpipilian bago matulog. Gayunpaman, ang tunay na mahika ng chamomile para sa mga senior ay maaaring nasa ginagawa nito pagkatapos ng isang pagkain. Ang chamomile ay naglalaman ng mga likas na sangkap na tinatawag na flavonoids, kabilang ang isang sangkap na tinatawag na apigenin na may banayad na epektong antispasmodic, panlaban sa pulikat
at anti-inflammatory panlaban sa pamamaga. Pagkatapos kumain, lalo na kung ang pagkain ay mamantika, mabigat o medyo mabilis ang pagkain, ang chamomile ay maaaring makatulong na i-relax ang mga kalamnan ng gastrointestinal tract. Ang resulta nito ay isang mas maayos na proseso ng panunaw, mas kaunting discomfort at mas kaunting kabag. Ang pinakamaganda sa chamomile pagkatapos kumain ay hindi lamang ang ginhawang ibinibigay nito, kundi kung gaano ito kabinayad kumilos. Hindi tulad ng mas matapang na mga tsaa na maaaring masyadong pabilisin ang paggalaw o produksyon ng acid. Ang chamomile ay nagpapakalma ng hindi nag-overcorrect. Para sa mga senior na may sensitibong tiyan, pagkatapos kumain ito, man ay bahagyang reflux, hindi pagkatunaw ng pagkain o simpleng pakiramdam na sobrang busog, ang isang mainit na tasa ng chamomile ay maaaring magbigay ng banayad na balanse nang hindi naglalagay ng labis na stress sa katawan. Ang mga benepisyo ng chamomile ay umaabot din sa emosyonal na aspeto. Pagkatapos kumain, ang katawan ay natural na pumapasok sa isang mas parasympathetic state na kilala rin bilang rest and digest, pahinga at tunaw. Ang chamomile ay tumutulong sa pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system. Para sa mga taong kumakain ng may kaba o agad na bumabalik sa mga gawain, pagkatapos kumain, pinababagal ng chamomile ang mga bagay-bagay. Lumilikha ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan na lumalampas pa sa digestive tract at tumutulong sa katawan na mas mahusay na iproseso ang pagkain. 8. Saan ng phenylharas, pantulong sa panunaw at pampabawas ng kabag, bagamat hindi ito kasing kilala ng green tea o chamomile. Ang fennel tea o tsaa ng haras ay isang tahimik na tagapagligtas para sa maraming nakatatanda na dumaranas ng gas, kabag o mabagal na panunaw pagkatapos kumain. Ang lasa nitong parang anis at banayad na tamis ay higit pa sa isang nakagiginhawang inumin. Partikular itong nagbibigay ng tunay na tulong sa panunaw kapag hinigop pagkatapos kumain. Ang mga buto ng fennel ay naglalaman ng mga likas na sangkap tulad ng anethylphenone at estragole na tumutulong na i-relax ang mga makinis na kalamnan ng gastrointestinal tract. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng isang pagkain, lalo na iyong medyo mabigat o mayaman sa fiber, ang fennel tea ay tumutulong na pagaanin ang tensyon sa bituka, bawasan ang pananakit ng sikmura, at dahan-dahang ilipat ang hangin sa digestive system. Para sa mga senior na nakakaranas ng discomfort pagkatapos kumain o nakakaramdam ng paglobo ng tiyan, kahit na pagkatapos kumain ng kaunti, ang fennel tea ay nagbibigay ng agaran at pangmatagalang ginhawa. Ang mga katangian nitong carminative, ang kakayahang pigilan at bawasan ang gas, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito ginagamit sa tradisyonal na gamot sa loob ng maraming henerasyon. Sa maraming kultura, ang pagnguya ng mga buto ng fennel pagkatapos kumain ay isang matagal ng kaugalian. Ang paggawa ng mga buto na iyon bilang tsaa ay nagbibigay ng parehong mga benepisyo, ngunit sa isang mas nakapagpapakalma at hydrating na paraan. Ang dahilan kung bakit ito partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior citizen ay dahil ang fennel tea
ay walang agresibong epekto. Hindi nito ginugulo o lumilikha ng pakiramdam ng pagmamadali sa pamamagitan ng pag-stimulate sa bituka. Sa halip, sinusuportahan nito ang natural na ritmo ng iyong katawan na nagtataguyod ng isang mas komportableng proseso ng panunaw at tumutulong na maiwasan ang nananatiling kabusugan na maaaring gawing hindi komportable ang mga hapon o gabi. 9. Tsaa ng dandelion suporta sa iyong atay at panunaw. Pagkatapos kumain, sa unang tingin ang dandelion ay maaaring mukhang isang karaniwang damo lamang sa hardin. Gayunpaman, kapag ginawang tsaa ito, ay nagiging isa sa mga pinaka hindi napapansing digestive aid, lalo na para sa mga nakatatanda. Gawa man sa mga ugat o dahon ng halaman, ang dandelion tea ay nag-aalok ng banayad na tulong para sa iyong mga sistema ng panunaw at atay. Ang mga benepisyo nito ay mas lalong nagiging makabuluhan kapag ininom pagkatapos kumain. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng dandelion tea ay ang pagsuporta sa paggana ng atay. Ang atay ay hindi lamang natural na detoxifier ng iyong katawan. Ito rin ay mahalaga sa pagtunaw ng taba at pag-regulate ng blood sugar. Sa pagtanda, ang paggana ng atay ay maaaring bahagyang humina, lalo na kapag nalantad sa mga stressor tulad ng mga processed food, alak o mga gamot. Ang pag-inom ng dandelion tea pagkatapos kumain ay maaaring makatulong na suportahan ang trabaho ng atay. Dahan-dahang hinihikayat itong tunawin ang mga sustansya, alisin ang mga toxin at mapanatili ang tamang paggana. Hindi lamang sinusuportahan ng dandelion tea ang atay, ngunit banayad din nitong pinapataas ang produksyon ng apdo bile na kailangan para sa pag-breakdown ng taba. Ang mabigat at sobrang busog na pakiramdam na madalas sumusunod sa isang masaganang pagkain, lalo na iyong naglalaman ng karne-mantika o creamy na mga sarsa, ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng dandelion tea upang tulungan ang sistema ng panunaw na makasabay. Pinapalakas lamang nito ang natural na ritmo ng iyong katawan nang hindi naglalagay ng anumang presyon dito. Bukod pa rito, ang ugat ng dandelion ay may banayad na epekto bilang diuretic na tumutulong sa katawan na alisin ang labis na tubig at sodium nang hindi nauubos ang mahahalagang mineral tulad ng potassium. Para sa mga senior na may kabag o fluid retention, pagkatapos ng maaalat na pagkain, ito ay maaaring maging napaka-kapaki-pakinabang. Ang bahagyang mapait nitong lasa ay maaaring kailanganing masanay, ngunit iyon ay bahagi ng apela nito. Sa natural na medisina, ang mga mapapait na halaman ay tradisyonal na ginagamit upang pasiglahin ang panunaw at mapabuti ang pagproseso pagkatapos kumain. 10. Rooibos tea, isang caffeine-free at heart-healthy na pagpipilian. Pagkatapos kumain, bagamat hindi ito kasing sikat ng green or chamomile tea, para sa mga senior na gusto ng isang banayad at walang caffeine na paraan upang mag-relax, pagkatapos kumain, ang rooibos tea ay dapat isama sa kanilang tasa. Natural itong matamis, puno ng antioxidants at walang caffeine at oxalates, kaya partikular na kapaki-pakinabang ang rooibos tea pagkatapos kumain kapag ang iyong katawan ay lumilipat mula sa panunaw
patungo sa pagkukumpuni. Isa sa mga pinakamahusay na katangian ng rooibos tea ay ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng puso. Naglalaman ito ng isang espesyal na flavonoid na tinatawag na aspalathin na ipinakita na nagpapanatili ng malusog na antas ng kolesterol, nagpapababa ng presyon ng dugo, at nagbabawas ng oxidative stress. Lahat ay mahalaga para sa kalusugan ng puso lalo na sa mga matatanda. Ang pag-inom ng rooibos tea pagkatapos kumain ay maaaring makatulong na bawasan ang pamamaga at maiwasan ang pagtaas ng blood sugar na parehong nag-aambag sa pangmatagalang kalusugan ng cardiovascular. Dahil wala itong caffeine, hindi tulad ng itim o berdeng tsaa, ang rooibos tea ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga gabi kung kailan gusto ninyong mag-relax nang hindi ginugulo ang inyong pagtulog. Bukod pa rito, natural itong walang tannins ang mga sangkap na maaaring makagambala sa pagsipsip ng sustansya o makairita sa tiyan na ginagawa itong sapat na banayad para sa mga taong may sensitibong panunaw. Ang earthy at natural na matamis na lasa nito ay maaaring magsilbing senyales ng kabusugan at pigilan ang hindi kinakailangang pagkain-kain. Para sa sinumang sumusubok na kontrolin ang kanilang timbang blood sugar o mga cravings sa gabi, ang isang ritual ng rooibos pagkatapos ng hapunan ay maaaring magbigay ng isang kasiyasyang paghinto na nagtataguyod ng mas malusog na mga gawi. 11. Tsaa ng lemon. Pampakalma sa iyong tiyan at nerbiyos. Pagkatapos kumain, bagamat hindi ito ang unang herbal na pagpipilian na pumapasok sa isip, ang lemon balm tea ay mabilis na nagiging paborito lalo na sa mga senior na gustong pakalmahin ang kanilang isipan at panunaw pagkatapos kumain. Isang miyembro ng pamilya ng mint, ang banayad na nakaka-relax na epekto ng lemon balm at mahinang amoy ng lemon ay nagbibigay ng isang banayad na uri ng kapayapaan. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang lemon balm ay hindi lamang nakapagpapabuti ng emosyonal na katatagan at nagpapababa ng pagkabalisa, kundi ginagamot din nito ang bahagyang digestive distress. Ito ay isang dual purpose na lunas para sa mga senior na nahihirapang mag-relax dahil sa tensyon, kabag o isip na hindi mapakali pagkatapos kumain. Pinapakalma nito ang nervous system at ang bituka na ginagawa itong perpekto para sa mga gabing gusto ninyong mag-relax ngunit manatiling balanse at alerto. Pagkatapos kumain, lalo na ng hapunan, ang iyong katawan ay automatikong pumapasok sa more rest and digest mode. Pinapadali ng lemon balm ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng dahan-dahang pagre-relax ng mga kalamnan ng gastrointestinal tract at pagtulong sa pagbabawas ng gas o pananakit ng sikmura. Hindi ito nagdudulot ng pagmamadali o labis na pag-stimulate sa panunaw tulad ng mas matapang na mga herbal na tsaa. Ngunit ang pinaka-natatanging ambag ng lemon balm ay ang mga katangian nitong nagpapakalma sa mood. Nakikipag-ugnayan ito sa mga GABA receptor ng utak, ang parehong mga circuit na tumutulong na i-regulate ang kapanatagan at pagpapahinga nang hindi ka ginagawang antukin o lito. Ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga nakatatanda na may mga problema sa pagtulog, banayad na pagkabalisa na may kaugnayan sa pagkain o simpleng nais na tapusin ang araw
na may malinaw na isip. 12. Saan ng oolong benepisyo sa metabolismo at balanse? Pagkatapos kumain, ang oolong tea ay madalas na hindi napapansin na nasa pagitan ng itim na tsaa at berdeng tsaa. Gayunpaman, para sa mga senior na gustong mapabuti ang panunaw, kontrolin ang kanilang timbang at makaramdam ng mas balanseng pakiramdam pagkatapos kumain, ang oolong ay nararapat na bigyan ng pansin. Pinagsasama nito ang pinakamahusay na katangian ng parehong tsaa, ang lalim ng itim na tsaa at ang gaan ng berdeng tsaa, at nag-aalok ng isang natatanging hanay ng mga benepisyo na partikular na kapaki-pakinabang kapag ininom pagkatapos kumain. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng oolong tea ay ang kakayahang bahagyang pabilisin ang metabolismo. Naglalaman ito ng katamtamang dami ng catechins at caffeine, mga likas na sangkap na ipinakita na nagpapabuti sa pagsunog ng taba at nagpapatatag ng mga antas ng blood sugar. Pagkatapos kumain, ang oolong tea ay maaaring maging isang matalinong organikong karagdagan sa pang-araw-araw na gawain para sa mga senior citizen na sumusubok na kontrolin ang kanilang insulin sensitivity o mapanatili ang isang malusog na timbang. Ang oolong tea ay mas makinis at mas banayad kaysa sa green tea na kung minsan ay maaaring maging hindi komportable sa isang tiyan na walang laman. Ginagawa itong perpekto para sa pag-inom pagkatapos kumain. Pinapabuti nito ang panunaw sa halip na labis itong i-stimulate. Naglalaman din ang oolong tea ng theanine, isang amino acid na nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kalmadong pagka-alerto. Para sa mga senior na gustong manatiling alerto pagkatapos kumain nang hindi nakakaranas ng panginginig o antok, ito ay isang malaking benepisyo. Hinahayaan ka nitong magkaroon ng malinaw na isip at isang relax na katawan na perpekto para sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, pagre-relax o banayad na pagpapatuloy na maging produktibo. Pangwakas na salita at aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Para sa mga nakatatanda, ang tsaa ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakasimpleng kasiyahan sa buhay. Isang mainit na tasa katahimikan, isang banayad na pahinga mula sa araw. Ngunit tulad ng ipinakita natin ngayon, hindi lahat ng tsaa ay pare-pareho. At higit sa lahat, hindi bawat tsaa ay angkop sa bawat sandali. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Ang ating panunaw ay nagiging mas maselan, ang ating blood sugar ay mas sensitibo at ang ating presyo ng dugo ay mas reaktibo. Nangangahulugan ito na kahit na isang bagay na tila maliit tulad ng oras ng pag-inom ng iyong tsaa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pakiramdam sa buong araw. Ngunit ang magandang balita ay kasing simple rin ng aral na ito, hindi ninyo kailangang itigil ang pag-inom ng tsaa. Ang kailangan ninyo lang gawin ay bigyan ito ng tamang oras. Sa pag-inom ng mga tamang tsaa, pagkatapos kumain, mula sa chamomile at fennel hanggang sa lemon balm at oolong, matutulungan ninyo ang inyong panunaw, pakalmahin ang inyong mga nerbiyos, palakasin ang inyong puso, at mapabuti ang inyong pagtulog, lahat sa loob ng inyong pang-araw-araw na ritual at nang hindi nangangailangan ng gamot. Ang aral dito
ay higit pa sa pag-inom ng tsaa. Ito ay tungkol sa pakikinig sa ating katawan. Ito ay tungkol sa pagiging intensyonal sa ating maliliit na gawi. Habang tayo ay nagkakaedad, hindi humihina ang ating karunungan. Ito ay lalong lumalalim. Ang kakayahang gumawa ng maliliit ngunit matatalinong pagpili tulad ng pagpili kung aling tsaa ang iinumin at kung kailan ay isang testamento sa karanasang ating naipon. Isang maliit na pagbabago lamang ay maaaring magsimulang magdulot ng kapansin-pansing balanse at ginhawa, isang tasa sa bawat pagkakataon. Naway ang kaalamang ito ay magbigay sa inyo ng kapangyarihan na gawing mas malusog at mas masaya ang bawat araw. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano po ang paborito ninyong tsaa at kailan ninyo ito karaniwang iniinom? Huwag po kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan na idinisenyo para sa inyo. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa iba, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Miguel Santos nagpapaalala na ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Mag-ingat po tayong lahat.